Ang tahimik na umaga sa isang abalang kalye sa Tondo, Maynila, na karaniwang puno ng ingay ng mga tao, ay biglang nabalot ng tensyon. Bandang 6:30 ng umaga, nagulantang ang mga residente sa naghuhumiyaw na sigaw mula sa bahay ni Aling Susan, isang 38 anyos na may bahay. Nagmula ang sigaw sa kanyang panganay na anak na bagong dating mula sa pamimili ng agahan, na natagpuan ang kanyang ina na walang buhay sa kusina. Ayon sa paunang pahayag ng mga kapitbahay, kilala si Aling Susan bilang isang mabait at aktibong miyembro ng komunidad. Wala namang nakikitang problema sa kanyang pamilya o sa kanyang mga kapitbahay. Ngunit ng umagang iyon, nagbago ang lahat. Agad na dumating ang mga pulis matapos makatanggap ng ulat mula sa barangay captain. Natagpuan ng mga pulis ang katawan ng biktima na nakahandusay malapit sa kalan na may mga pasa sa leeg at kamay. Sa una, inakala ng mga residente na aksidente ang nangyari dahil sa posibleng pagsabog ng gas. Gayunpaman, matapos ang masusing pagsisiyasat, lumabas na walang anumang senyales ng pagtagas ng gas sa kusina. Agad na nagpabago ang katotohanan ito sa direksyon ng investigasyon. Mula sa pinangyarihan ng krimen, natuklasan ng forensic team ang basag na baso, tumalsik na tsaa, at mga bakas ng paa na hindi tugma sa laki ng paa ng biktima. Nakahanap din ang mga pulis ng mga fingerprint na hindi kilala sa hawakan ng pinto sa likod ng kusina na pinaniniwala ang labasan at pasukan ng salarin. Ilang saksi ang nagsabing nakarinig sila ng malakas na kalabog bandang 5 oras ng umaga, ngunit hindi nila inakala na may nangyaring masama. Sinabi ng isa sa mga saksi, si Mang Ramon, kapitbahay ni Aling Susan, akala ko plato lang ang nahulog, pero nang magsimulang magkagulo sa harap ng bahay ni Aling Susan, saka ko lang nalaman na may trahedya pala. Nagsimulang lumabas ang mga bagong impormasyon nang sabihin ng pamilya na nakatanggap ang biktima ng tawag mula sa isang tao kinagabihan bago mangyari ang insidente. Kasalukuyang sinusubaybayan ng pulisya ang numerong iyon. Sa isang maikling pahayag, sinabi ng hepe ng pulisya ng Tondo na hindi ito ordinaryong aksidente at kasalukuyan itong iniimbestigahan ng malalim. Nakakuha kami ng ilang ebidensya, kasama ang CCTV footage mula sa bahay ng kapitbahay ng biktima. Mula doon, nakita namin ang isang kahina-hinalang galaw bandang oras ng insidente, anya. Ang pagkakakita sa CCTV footage ang naging pagbabago sa investigasyon. Sa footage, nakita ang isang tao na nakasuot ng madilim na damit na pumasok sa likod ng bahay bandang 5 oras ng umaga, ilang minuto bago pinaniniwalaang namatay ang biktima. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa social media at sa mga grupo ng mga residente na nagdulot ng pangamba at pagtataka sa komunidad. Marami ang naghinala na may iba pang motibo sa likod ng pagkamatay ni Aling Susan dahil walang nawalang mahahalagang bagay sa bahay. Sa kabilang banda, nabalot ng lungkot at iyak ang pamilya at mga kapitbahay na hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Nakabantay pa rin ang mga pulis sa lugar, nakalagay ang yellow tape, at ipinagbabawal ang sinuman na pumasok sa kusina hanggang matapos ang pagsisiyasat. Ang sitwasyon sa Tondo ng umagang iyon ay naging mainit na usapan. Naghihintay ang mga residente kung sino ang taong nakasuot ng madilim na damit sa CCTV footage at kung ano talaga ang nangyari sa kusina ng bahay ni Aling Susan ng trahedyang umaga. Nagpatuloy ang investigasyon sa pagkamatay ni Aling Susan ng may mataas na intensidad. Matapos ipakita ng paunang pagsusuri sa pinangyarihan ng krimen ang mga irregularidad, nagsimulang suriin ng mas malalim ng pinagsamang pangkat mula sa Tondo Police at Manila Police District Criminal Investigation and Detection Group ang bawat sulok ng bahay ng biktima. Mula sa paunang resulta ng forensic examination, pinaniniwala ang sanhi ng pagkamatay ay ang pagkakabigti gamit ang isang mapurol na bagay sa leeg, hindi dahil sa aksidente sa kusina. Ipinapakita rin ng mga pasa sa pulso ang mga senyales ng paglaban bago nawalan ng buhay ang biktima. Pinatitibay ng katotohanan ito na nagtangka ang biktima na lumaban sa salarin. Sinuri pagkatapos ng mga investigador ang CCTV footage na nakuha mula sa bahay ng kapitbahay sa kabilang kalye. Sa footage na may halos 7 minuto, makikita ang isang tao na nakasuot ng itim na jacket, madilim na pantalon, at maskara na mabilis na naglalakad patungo sa bahay ng biktima sa pamamagitan ng likurang eskinita. Humigit kumulang 20 minuto pagkatapos, lumabas ang taong iyon mula sa parehong direksyon, sa pagkakataong ito ay nagmamadali at nakayuko. Hindi pa malinaw ang pisikal na katangian ng salarin, ngunit sinabi ng pulisya na may pagkakahawig ito sa isa sa mga taong kilala ng biktima.
Lumabas ang hinala matapos magbigay ng impormasyon ang pamilya na kamakailan ay nagkaroon ng pagtatalo ang biktima sa isang tao na naniningil ng utang sa kanyang asawa na nagtatrabaho sa ibang bayan. Sa kabilang banda, natagpuan sa paghahanap ang isang sobre na naglalaman ng ₱2,000 na cash sa mesa ng kusina. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala sa sobre, ngunit sa ilalim nito ay may bakas ng basang lupa. Malamang na nagmula ito sa sapatos ng isang tao na bagong pasok mula sa labas ng bahay. Samantala, ang isa pang kapitbahay ng biktima, isang ginang na nagngangalang Aling Nena, ay nagbigay ng pahayag na nagpatindi sa sitwasyon ng investigasyon. Inamin niya na nakita niya ang anino ng isang tao na dumaan sa likod ng bakod ng bahay ng biktima bago magbukang liwayway. Nakita ko ang isang tao sa likod ng bahay ni Aling Susan. Sa una, akala ko asawa niya na bagong uwi pero ngayon natatakot ako. Baka siya ang salarin, sabi ni Aling Nena na nanginginig ang boses. Hanggang hapon, sinuri na ng pulisya ang 6 na saksi, kasama ang 2 kapitbahay, pamilya ng biktima, at isang kasamahan sa trabaho ng kanyang asawa na sinasabing may kaugnayan sa biktima kamakailan. Naghihintay din ang pulisya sa resulta ng pagsusuri ng fingerprint mula sa forensic laboratory na kinuha mula sa hawakan ng pinto ng kusina at sa basag na baso na natagpuan sa sahig. Mula sa pagmamanman ng field team, ang kapaligiran sa paligid ng pinangyarihan ng krimen ay puno pa rin ng mga residente na nagtataka. Ilang residente pa nga ang nag-on ng kanilang mga cellphone camera upang i-record ang aktibidad ng mga opisyal na nagbabantay pa rin. Mariing nag-abiso ang pulisya na huwag magpakalat ng mga ligaw na haka-haka sa social media na maaaring makagambala sa takbo ng investigasyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng mga katotohanan na nagsisimulang mabunyag, isang bagay pa rin ang nananatiling malaking misteryo. Bakit nakakandado ang pinto sa harap ng bahay mula sa loob habang natuklasan ng pulisya ang mga bakas ng paa patungo sa likurang pinto? Pinatitibay nito ang hinala na pumasok at lumabas ang salarin sa likuran, malamang na lubos na alam ang kondisyon ng bahay. Pagsapit ng gabi, lalong naging tensyonado ang sitwasyon nang kumalat ang balita na nakahanap ang pulisya ng bagong ebidensya sa mga damuhan malapit sa bahay ng biktima. Ang bagay ay nakabalot sa itim na tela at mukhang damit na minadaling itinapon. Agad na inilikas ng identification team ang bagay upang suriin sa laboratorio. Ang mga bagong katotohanan na lumabas ng gabing iyon ay nagpuno ng mas maraming katanungan sa kaso ng pagkamatay ni Aling Susan at nagdulot ng malalaking katanungan. Ito ba ay planadong pagpatay o may iba pang motibo na mas malalim kaysa sa simpleng utang? Habang lumalalim ang gabi, hindi pa rin inaalis ang police line sa harap ng bahay ni Aling Susan. Ang mga ilaw mula sa mga sasakyan ng forensic at ang spotlight ng mga reporter ay nagbibigay liwanag sa lugar na ngayon ang sentro ng atensyon ng mga residente ng Tondo. Patuloy na naghahanap ang mga opisyal sa paligid ng pinangyarihan ng krimen matapos matagpuan ang nakabalot na itim na tela sa mga damuhan sa likod ng bahay. Nang buksan, napatahimik sandali ang mga investigador sa nilalaman ng balot. Sa loob ay isang itim na jacket na may bahagyang mansa ng dugo at mga guwantes na goma na mukharing marumi. Agad na kinumpiska ang mga bagay at ipinadala sa forensic laboratory para sa pagsusuri ng DNA. Malakas ang hinala ng pulisya na sinubukan ng salarin na burahin ang kanyang mga bakas matapos ang kanyang ginawa, ngunit nagmamadali niyang iniwan ang ebidensya sa damuhan na may layong humigit kumulang 20 metro lamang mula sa bahay. Pagkatapos noon, ang paunang resulta ng CCTV footage ay pinalaki at sinuri. Kitang-kita na ang salarin ay naglalakad ng bahagyang pilay sa kaliwang paa. Pinatindi ng katangiang ito ang paghahanap. Sinimulan ng pulisya na itutok ang investigasyon sa mga malalapit sa biktima na may katulad na pisikal na katangian. Samantala, nagsimulang magkwento ang mga kapitbahay ng biktima tungkol sa mga bagay na dati nilang itinuturing na walang kwenta. Ilang araw bago ang insidente, inamin nila na nakita nila ang isang lalaki na madalas na pumunta sa bahay ni Aling Susan, nagdadala ng itim na plastic bag at nakikipag-usap ng may mataas na boses. Hindi naglakas loob ang mga residente na suwayin siya dahil akala nila kamag-anak pa rin siya ng pamilya ng biktima. Nagmula rin ang bagong pahayag mula sa kapatid ng biktima, si Aling Nita, na mukhang nabigla pa rin. Sinabi niya na nagreklamo si Aling Susan tungkol sa panggigipit mula sa isang tao na naniningil ng isang bagay, ngunit hindi niya ipinaliwanag ng detalyado. Sabi ni ate na may dumating na taong galit, sabi niya problema sa pera.
Pero ayaw ni ate na magkwento ng marami, sabi lang niya, ayos na. Akala namin hindi seryoso, sabi ni Aling Nita habang pinipigilan ang iyak. Mula sa paunang interogasyon, nalaman ng pulisya na ang asawa ng biktima ay nagtatrabaho bilang driver ng truck sa iba't ibang probinsya at nasa naganang mangyari ang insidente. Agad siyang pinauwi matapos makatanggap ng malungkot na balita at ngayon ay kinukuha rin ang kanyang pahayag. Sa kanyang pakikipanayam sa pulisya, inamin niya na hindi niya alam ang anumang problema na kinakaharap ng kanyang asawa. Ngunit nang tanungin ng pulisya tungkol sa posibleng utang o personal na pagtatalo, mukhang nauutal ang asawa ng biktima at piniling manahimik. Nang gabing iyon din, natagpuan ng mga investigador ang huling text message sa cellphone ng biktima. Ipinadala ang mensahe bandang 4:37 ng umaga, ilang minuto lamang bago pinaniniwalaang namatay ang biktima. Maikli ang nilalaman nito, ngunit nagdulot ng kilabot. Nasa likod na ako. Huwag mong ikandado ang pinto. Ipinadala ang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Mula sa paunang pagsubaybay ng operator, lumabas na ang numerong iyon ay gumamit ng prepaid card na walang opisyal na pagkakakilanlan. Pinatitibay nito ang hinala na maingat na inihanda ng salarin ang kanyang ginawa. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa misteryosong mensahe sa social media. Ang mga grupo ng mga residente at online forum sa Tondo ay napuno ng mga haka-haka, mula sa motibo ng pag-ibig, utang, hanggang sa matagal ng galit. Agad na nagbigay ng mahigpit na babala ang pulisya na huwag magpakalat ng impormasyon na walang batayan dahil ang bawat paunang konklusyon ay maaaring makagambala sa proseso ng investigasyon. Ngunit, isang katotohanan ang nagsimulang lumakas mula sa pagsusuri. Ang bakas ng sapatos sa kusina ay laki 41 at ayon sa ilang residente, isang tao lamang ang kilala nila sa lugar na may katulad na laki at estilo ng paglalakad. Ang dating kasamahan sa trabaho ng asawa ng biktima na dating nagtrabaho sa isang kumpanya ng pamamahagi ng pagkain, ngunit tumigil ilang buwan na ang nakakaraan matapos magkaroon ng pagtatalo tungkol sa ipinagkatiwalang pera. Ngayon, ang pangalan ng lalaking iyon ay nagsisimulang mapasama sa listahan ng paghahanap ng pulisya. Nagkalat ang mga opisyal sa iba't ibang lugar, kasama ang inuupahang bahay na sinasabing dati niyang tinirhan. Ngunit nang dumating ang team, wala na ang lalaki at sinabi ng mga kapitbahay na nagmamadali siyang umalis ng umagang iyon na may dalang malaking bag. Lalong naging tensyonado ang sitwasyon sa Tondo ng gabing iyon. Naghihintay ang mga residente ng karagdagang balita mula sa mga otoridad. Nahuli na ba ang salarin at totoo bang nagsimula ang kasong ito sa matagal ng problema sa utang na naging trahedya sa kusina ng bahay ni Aling Susan? Kinabukasan ng umaga, lalong uminit ang sitwasyon sa Tondo. Ang pangalan ni Pedro Gomez, dating kasamahan sa trabaho ng asawa ng biktima, ay nagsimulang kumalat matapos banggitin ng pulisya ang inisyal na I bilang taong pinaghihinalaang may direktang kaugnayan sa kaso ni Aling Susan. Ang 42 anyos na lalaki ay kilala bilang temperamental at dating nasangkot sa pagtatalo sa trabaho. Natuklasan ng mga investigador na nakipag-ugnayan si Pedro sa biktima ng ilang beses sa loob ng nakaraang 2 linggo. Sa talaan ng tawag, nakatala ang higit sa 7 mahabang pag-uusap. Karamihan ay ginawa ng hating gabi. Gayunpaman, hindi ito isinumbong ng biktima sa kanyang pamilya. Ang pinagsamang team na naghahanap ay sa wakas nakakuha ng mahalagang lead. Isang security guard ng terminal sa lumang terminal ng Divisoria ang nag-ulat na nakita niya ang isang lalaki na kamukha ni Pedro ng umaga, bandang 5:30. Dumating siya na mukhang balisa, may dalang malaking bag, at bumili ng tiket ng bus patungong Batangas. Ngunit ang naghinala sa pulisya ay kinansela ng lalaki ang kanyang pag-alis ilang minuto bago umalis ang bus at pagkatapos ay umalis sa terminal sa pamamagitan ng likurang pinto. Agad na nagsagawa ng pagsisiyasat ang pulisya sa paligid ng terminal. Sa isang sulok ng tahimik na waiting area, natagpuan nila ang isang itim na sombrero na may mansa. At sa basurahan na hindi kalayuan, natuklasan ng mga opisyal ang pinunit na piraso ng tiket ng bus. Agad na kinumpiska ang ebidensya. Matapos suriin, tugma ang fingerprint sa piraso ng tiket sa fingerprint na natagpuan sa hawakan ng pinto ng kusina ng bahay ng biktima. Ang katotohanan ito ay lalong nagpatibay sa hinala na si Pedro ang huling tao na nasa bahay ni Aling Susan bago nangyari ang trahedya. Gayunpaman, hindi huminto ang investigasyon doon.
Sinubaybayan din ng pulisya ang pinagmulan ng relasyon sa pagitan ni Pedro at ng asawa ng biktima. Mula sa pahayag ng ilang saksi sa kanilang dating pinagtatrabahuan, lumabas na nagpatakbo sila ng isang maliit na negosyo nang magkasama at nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan matapos hindi patas na hatiin ang kita. Naramdaman ni Pedro na niloko siya at nagbanta na maniningil mismo sa bahay. Ang pahayag na iyon ay nagpaliwanag sa direksyon ng investigasyon. Ngunit ang motibo ng pagpatay na ito ay mukhang hindi lamang tungkol sa pera. Sa paghahanap sa cellphone ni Pedro na naiwan sa kanyang inuupahang bahay, natagpuan ng pulisya ang ilang lumang mensahe na may emosyonal na tono. Mayroon pa ngang nagpapahiwatig ng personal na damdamin sa biktima. Akala mo hindi ko alam. Sadyang iniiwasan mo ako kahit naghihintay pa ako ng paliwanag mo. Ito ang nilalaman ng isa sa mga mensahe na ipinadala 2 buwan bago ang insidente. Nagulat ang mga investigador sa katotohanan ito. May malaking posibilidad na may personal na interes si Pedro kay Aling Susan. At nang mabigo ang kanyang mga pagtatangka, ang galit at pagkadismaya ay naging matinding paghihiganti. Samantala, puno pa rin ang mga nakikiramay ang bahay ng biktima. Ang asawa ng biktima na bagong dating mula sa Naga ay mukhang hindi makatagal sa kanyang luha. Sa harap ng mga reporter, maikli niyang sinabi, gusto ko lang na mahuli agad ang salarin. Mabait ang asawa ko, hindi siya karapat-dapat mamatay ng ganito. Patuloy na pinapakipot ng pulisya ang lugar ng paghahanap. Ang pinakabagong impormasyon ay nagsasabing malamang na nagtatago si Pedro sa liblib na bahagi ng probinsya ng Laguna batay sa huling signal ng kanyang cellphone bago ito namatay. Agad na ipinadala ang pinagsamang team sa lugar na pinaghihinalaang pinagtataguan niya. Ngunit ng gabing iyon, isang hindi inaasahang insidente ang muling nagpagulo sa sitwasyon. Bandang 10 oras ng gabi, isang residente sa paligid ng Ilog Pasig ang nagulat na nakita niya ang isang tao na nagtapon ng malaking bag sa ilog at pagkatapos ay tumakbo patungo sa kalsada bago nawala sa gitna ng dumaraang sasakyan. Naghahanap ang mga opisyal na dumating sa lugar ng hating gabi. At nang matagumpay na nakuha ang bag sa ibabaw, ang nilalaman nito ay muling nagpatindi sa sitwasyon ng investigasyon. Isang cellphone, isang kutsilyo sa kusina na may bahid ng mansa na kulay kayumanggi, at isang piraso ng papel na may nakasulat na pangalan ng biktima. Sa papel, nakasulat ang maikling pangungusap, huwag kang pumunta ngayong gabi, natatakot ako. Ang sulat na iyon ay naging mahalagang lead at nagbukas ng bagong kabanata sa kaso na nagpagulo sa mga residente ng Tondo. Ngunit, sino talaga ang target ng mensahe na iyon at ano ang nangyari ilang minuto bago ang trahedya ay nananatiling misteryo na hindi pa nalulutas. Madaling araw sa Tondo, may ambon at matinding amoy ng ilog. Ngunit ng umagang iyon, ang kapaligiran sa tabi ng Ilog Pasig ay naging sentro ng atensyon ng publiko. Muling ibinalik ang police line sa paligid ng ilog matapos matagpuan ang malaking bag na itinapon ng isang tao kinagabihan. Ang bag na yon ang sentro ng investigasyon. Sa loob nito ay isang kutsilyo sa kusina na may bahid ng mansa na kulay kayumanggi, isang bahagyang sira na cellphone, at isang piraso ng papel na may nakasulat na pangalan ni Aling Susan. Huwag kang pumunta ngayong gabi, natatakot ako. Walang tigil na nagtatrabaho ang forensic team. Sinuri ang kutsilyo gamit ang serology test. Ang paunang resulta ay nagpakita na ang mansa sa kutsilyo ay tugma sa blood type ng biktima. Hindi lamang iyon, sa hawakan ng kutsilyo ay natagpuan ang isang fingerprint na tugma kay Pedro Gomez, ang lalaki na ngayon ay opisyal na itinalaga bilang pangunahing suspect sa kaso ng pagpatay na ito. Ngunit ang nagpahirap sa investigasyon ay ang nilalaman ng cellphone na natagpuan sa bag kahit sira, matagumpay na nakuha ng digital forensic technician ang ilang data mula sa internal memory. Sa loob nito ay isang recording ng boses na tumatagal ng 2 minuto na pinaniniwalaang na-record ilang oras bago ang insidente. Sa malabong recording, maririnig ang boses ng isang babae na pinaniniwala ang boses ni Aling Susan na nagsasalita ng may takot. Nangako ka na hindi ka pupunta, di ba? Ayaw ko na mag-away pa. Parang awa mo na, huwag kang pumunta sa bahay ko. At sa dulo ng recording, maririnig ang boses ng isang lalaki na mahina ngunit matalim. Gusto ko lang makipag-usap ng saglit, ngayon lang. Ang recording na iyon ay naging matibay na ebidensya na pinlano ang pagpupulong ng biktima at ng salarin ngunit nagtapos sa trahedya. Naghinala ang pulisya na pumunta si Pedro sa bahay ng biktima upang ayusin ang problema.
Pagkatapos ay uminit ang pagtatalo na nagtapos sa malubhang karahasan. Habang patuloy ang investigasyon sa field, mabilis na kumilos ang ibang team upang hanapin si Pedro. Batay sa CCTV tracking sa terminal at sa ulat ng mga saksi sa paligid ng Kalamba, natuklasan ng pulisya ang visual trail na nagpakita ng isang tao na kamukha ni Pedro na bumili ng pagkain sa isang karinderya at humingi ng sakay patungo sa kabubatan ng Nyog. Ang pahayag mula sa may-ari ng karinderya ay nagdagdag ng misteryo. Mukha siyang balisa, nanginginig ang kanyang kamay nang magbigay ng pera. Nang tanungin ko kung saan siya pupunta, sinabi lang niya, malayo, hindi na babalik. Mula noon, hindi na nasubaybayan ang kinaroroonan ni Pedro. Naniniwala ang pulisya na nagtatago siya sa liblib na lugar o marahil ay nagpaplanong tumakas sa labas ng probinsya. Ipinadala ang pinagsamang team upang suriin ang mga ruta sa hangganan ng Southern Tagalog, sinusuri ang bawat malaking sasakyan at mga pasahero na pinaghihinalaan. Ngunit sa gitna ng paghahanap, lumabas ang bagong katotohanan na nagpagulat pa sa direksyon ng kasong ito. Mula sa masusing pagsusuri sa sulat kamay ng biktima, natuklasan ng graphologist ang hindi pantay na presyon ng panulat at nagmamadaling mga sulat na nagpapahiwatig na sinulat ng biktima ang mensahe ng may takot. Mas nakakagulat pa, sa likod ng papel ay may bakas ng malabong sulat mula sa naunang pinagsulatan na nabasa lamang matapos itong tutukan ng easy light. Nakasulat doon, sabi niya, kung ikukwento ko ang lahat, masisira ang lahat. Ang pangungusap na iyon ay nagpahinala sa mga investigador na ang relasyon sa pagitan ni Aling Susan at Pedro ay mas malalim kaysa sa usapin ng pera o paghihiganti sa trabaho. May isang bagay na sinisikap itago ng biktima. Marahil ay isang sikreto na hindi niya naibunyag kahit sa kanyang asawa. Samantala, nagsimulang maging mainit ang balita sa media tungkol sa pag-usad ng kasong ito. Ang mga malalaking headlines sa iba't ibang lokal na portal ay nakasulat, kamatayan ni Aling Susan, sa pagitan ng paghihiganti, ipinagbabawal na pag-ibig, at duguan na pagtakas. Magkakaiba ang reaksyon ng publiko. Ang ilan ay nakikiramay sa pamilya ng biktima habang ang iba naman ay nagsimulang maghaka-haka. Muling iginiit ng pulisya na lahat ng motibo ay nasa yugto pa rin ng investigasyon at hinihiling sa publiko na hintayin ang opisyal na resulta ng forensic examination at digital evidence na kasalukuyang sinusuri. Sa kabilang banda, lalong lumungkot ang kapaligiran sa bahay ng biktima. Ang mga anak ng biktima ay naninirahan na ngayon kasama ang kapatid ni Aling Susan habang ang kanyang asawa ay mukhang tahimik at bihira ng magsalita. Sinasabing nagsimula siyang makaranas ng matinding psychological stress dahil patuloy siyang ginagambala ng pakiramdam ng pagkakasala at ng alaala ng gabing nangyari ang insidente. Nang hapong iyon, natuklasan ng forensic team ang isa pang bagong lead. Habang sinusuri ang gilid ng ilog Pasig ng mas malayo sa ibaba, natagpuan nila ang isang maliit na piraso ng tela na katulad ng jacket na suot ng salarin sa sisi. Ngunit sa pagkakataong ito may iba. Sa dulo ng tela ay may hibla ng mahabang itim na buhok na lumabas na hindi sa biktima. Ang hibla na yun ngayon ang bagong susi sa investigasyon. Nagbubukas ng posibilidad na mayroong pangatlong tao na maaaring nasa pinangyarihan ng krimen. Bilang saksi man o bahagi mismo ng insidente. Muling bumaba ang gabi sa Maynila at hindi pa rin inaalis ang police line sa bahay ni Aling Susan. Ang mga ilaw mula sa mga sasakyan ng mga opisyal ay umiilaw pa rin sa bakuran na ngayon ay tahimik at malamig. Mula sa malayo, maririnig ang mahinang tunog ng azan para sa pagdarasal sa gabi na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang mahabang araw ng investigasyon. Ngunit ang misteryo sa likod ng pagkamatay ni Aling Susan ay nagsisimula pa lamang sa pinakamadilim na kabanata nito. Umuulan ng gabing iyon sa Maynila. Basang-basa ang mga kalsada. Sumasalamin ang mga ilaw ng kalsada sa mga baha na lumilikha ng isang malungkot na kapaligiran na tila bumabalot sa kwentong hindi pa natatapos. Sa investigative room ng Manila Police District, ilang opisyal pa rin ang nakabantay, sinusuri ang mga papeles at ang pinakabagong forensic results na dumating ng hapon. Ang kaso ng pagkamatay ni Aling Susan ay opisyal nang itinaas ang status nito sa planadong pagpatay matapos ang mga ebidensya na nakolekta ay lalong lumakas at nakatutok. Ngunit sa gitna ng paniniwala na si Pedro Gomez ang pangunahing salarin, isang bagong katotohanan ang nagpabago sa lahat. Mula sa resulta ng DNA test sa hibla ng buhok na natagpuan sa piraso ng tela ng jacket, lumabas na ang buhok ay hindi nagmula sa biktima o kay Pedro.
Ang buhok ay pag-aari ng isang babae na hanggang ngayon ay hindi pa alam ang pagkakakilanlan. Nagulat ang buong investigative team sa pagtuklas na ito. Ibig sabihin, sa bahay ni Aling Susan ng gabing iyon ay mayroong ibang tao, isang tao na maaaring nakasaksi o nakibahagi pa nga sa trahedya. Agad na bumuo ng special team ang hepe ng pulisya ng Tondo upang subaybayan ang posibleng pagkakasangkot ng pangatlong partido. Sinimulan ng team na suriin muli ang lahat ng CCTV footage sa loob ng 500 metrong radius mula sa pinangyarihan ng krimen. Mula sa resulta ng karagdagang pagsusuri, natagpuan nila ang karagdagang footage mula sa isang convenience store sa dulo ng eskinita humigit kumulang 1 oras bago ang insidente. Sa footage, kitang-kita ang isang dalagang babae na nakasuot ng kulay abong jacket at nakatakip na helmet, bumili ng mineral water habang paminsan-minsan ay sumisilip sa kalsada patungo sa bahay ng biktima. Ang mas naghinala sa mga investigador ay nakita ang babae na nakikipag-usap sa cellphone at ang kanyang boses ay na-record ng microphone ng cashier. "Nandito na ako. Hintayin mo lang siyang lumabas." Ang pangungusap na iyon ay nagpabago ng malaki sa direksyon ng investigasyon. Sino ang babaeng iyon? Mayroon ba siyang kaugnayan kay Pedro o kahit sa biktima? Agad na nagsagawa ng face tracking ang mga investigador gamit ang facial recognition system mula sa convenience store. Ang resulta ay tumuro sa isang pangalan, Rina Reyes. Isang empleyado ng online shop na sinasabing nagtrabaho sa parehong lugar ni Pedro 2 taon na ang nakakaraan. Agad na hinanap si Rina. Natagpuan siya sa kanyang inuupahang bahay sa paligid ng Santa Mesa na mukhang maputla at takot. Dinala ng pulisya si Rina sa istasyon upang kunan ng pahayag. Sa paunang pagsusuri, itinanggi niya ang direktang pagkakasangkot. Ngunit ang kanyang pag-amin ay nagpatahimik sa investigative room. "Pinapunta lang niya ako sa bahay na yon. Hindi ko alam na may mangyayari." Ayon kay Rina, nang gabing bago ang insidente, nakipagkita sa kanya si Pedro sa karinderya kung saan siya nagtatrabaho. Hiniling niya kay Rina na ihatid siya sa bahay ng isang tao sa Secha Budi upang ibalik ang pera at ayusin ang personal na problema. Sabi niya gusto lang daw niya mag-sorry sa kaibigan niya. Sabi niya mahalaga pero hindi maipaliwanag, sabi ni Rina na nanginginig ang boses. Inamin din ni Rina na naghintay siya sa motor sa kabilang eskinita ng bahay ng biktima. Humigit kumulang 30 minuto pagkatapos, lumabas si Pedro na nanginginig ang mga kamay at balisa ang mukha. Maikli lamang ang kanyang sinabi, "Tapos na. Huwag ka nang magtanong." Pagkatapos noon, pumunta sila sa Ilog Pasig. Sa kanilang paglalakbay, pinahinto siya ni Pedro at pagkatapos ay nagtapon ng isang bagay sa ilog na ngayon ay kilala bilang bag na naglalaman ng kutsilyo at iba pang ebidensya. Sinabi ni Rina na saka lang niya nalaman na nasangkot siya sa isang malaking bagay matapos kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Aling Susan kinabukasan. "Nang makita ko nang hina ako agad. Gusto kong mag-report pero natatakot ako," sabi niya habang umiiyak. Ang pahayag ni Rina ang naging bagong ilaw sa kasong ito. Inamin niya na hindi niya sinasadyang tinulungan si Pedro, ngunit hindi siya nakibahagi sa karahasan. Gayunpaman, pinigil ng pulisya si Rina para sa karagdagang proseso dahil malakas ang hinala na mas marami siyang alam kaysa sa kanyang sinasabi. Samantala, patuloy ang paghahanap kay Pedro Gomez. Batay sa ulat ng mga residente, isang tao na kamukha ni Pedro ang nakita sa lugar ng plantasyon ng niyog sa barangay San Vicente. Agad na pumunta ang pinagsamang team sa lugar. Ngunit nang dumating sila doon, naiwan na ng salarin ang bakas ng apoy at mga pakete ng instant na pagkain. Senyales na nagtago siya sa lugar na yon. Isinagawa ang paghahanap hanggang madaling araw. Dahil sa malakas na ulan at madulas na terrain, naging mahirap ang operasyon. Ngunit isang aso ng pulis ang nakakita ng amoy mula sa damit ni Pedro sa paligid ng isang walang laman na kubo na hindi kalayuan sa kagubatan. Nang lumapit ang mga opisyal, natagpuan nila ang isang lukot na sulat na naiwan sa likod ng dingding na kahoy. Ang sulat ay sulat kamay at ang tinta ay nagsimula ng kumupas. Sa itaas nito ay nakasulat ang petsa, 2 araw matapos ang pagkamatay ni Aling Susan. Ang nilalaman ng sulat ay nagpatindig ng balahibo. "Ayaw kong habulin. Gusto ko lang na tumigil siya sa pagsisinungaling. Nangako siya na pipiliin niya ako pero iniwan niya ako na parang basura. Pumunta lang ako para humingi ng paliwanag pero nagkamali ang lahat."
Pinatitibay ng pangungusap na iyon na naramdaman ni Pedro na niloko siya ng biktima. Nagbubukas ng bagong hinala na may mas malalim na personal na relasyon sa pagitan ng dalawa. Isang relasyon na marahil ay nakatago mula sa pamilya ng biktima at sa huli ay naging isang duguan na trahedya. Nang gabing iyon, matapos basahin ang sulat sa investigative room, naging tahimik ang kapaligiran. Ang mga opisyal ay nagkatinginan. Ang kaso na sa una ay mukhang simple ay ngayon ay naging isang komplikadong kwento sa pagitan ng pag-ibig, paghihiganti, at kawalan ng pag-asa. Naniniwala na ngayon ang pulisya na ang insidente sa kusina ng bahay ni Aling Susan ay hindi isang biglaang aksyon. Lahat ay pinlano at marahil ay may higit sa 2 tao ang nasangkot. At sa gitna ng lahat ng misteryo na iyon, mayroong isang katanungan na hindi pa nasasagot. Saan pumunta si Pedro matapos ang gabing iyon at buhay pa ba siya? Sa labas ng istasyon ng pulisya, hindi pa rin humuhupa ang ulan. Kumikinang ang kidlat sa malayo sa kalangitan ng Maynila. Tila isang tanda na nagsisimula pa lamang ang pinakamadilim na kabanata ng kasong ito. Madilim ang langit sa Maynila ng umagang iyon. Nababalutan ng makapal na ulap. Sa dulo ng syudad, sa Barangay San Vicente, isang grupo ng mga pulis na nakakumpleto ng uniforme ay naglalakad sa isang makitid na daan patungo sa malawak na plantasyon ng niyog na may 10-10 ektarya. Sa kanilang mga kamay, ang malabong larawan ni Pedro Gomez ang tanging gabay sa paghahanap na ngayon ay nasa 3 araw na. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagtakas ni Pedro. Iniulat ng mga residente ang matinding amoy at mga tira-tirang delata sa isang lumang kubo na matagal nang walang nakatira. Mayroon ding nagsabing nakarinig ng umiiyak na tao ng hating gabi ngunit hindi naglakas loob na lumapit. Agad na bumuo ng perimeter ng paghahanap ang pinagsamang pangkat mula sa Manila Police District at INI Special Action Force. Nang lumalim ang team sa kabubatan ng Nyog, biglang tumahol ng malakas ang aso ng pulis patungo sa kanluran, sa isang sira-sirang kubo sa tabi ng isang maliit na ilog. Maingat na lumapit ang mga pulis. Mula sa loob, maririnig ang mahinang boses na parang mayroong nakikipag-usap sa sarili. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Gusto ko lang siyang kausapin. Nang sinira ang pinto, isang lalaki na nakasuot ng maruming damit at maputlang mukha ang nakaupo sa sulok ng silid, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Siya si Pedro Gomez. Malalim ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang katawan, at sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang isang lukot na libro. Agad siyang pinababa ng pulisya at dinala sa pansamantalang headquarters para sa medical na pagsusuri at interogasyon. Ngunit, isang bagong sorpresa ang lumabas nang buksan ang librong hawak niya. Sa loob nito ay may mga personal na tala na nagtatala ng interaksyon sa pagitan ni Pedro at Aling Susan sa halos 1 taon. Karamihan sa mga nakasulat ay emosyonal at nagpapakita ng malalim na obsesyon. Malinaw na nababasa ang ilang pahina. Sabi niya, kaibigan lang tayo. Pero bakit laging iba ang sinasabi ng kanyang mga mata? Nagtrabaho ako ng husto para tulungan ang kanyang asawa, ngunit sa huli ay lumayo siya. Ngayong gabi kailangan kong tiyakin na matapos ang lahat. Kahit anong paraan. Pinatitibay ng pangungusap na iyon na naramdaman ni Pedro na niloko siya ng biktima, na nagbubukas ng bagong hinala na may mas malalim na personal na relasyon sa pagitan ng dalawa. Isang relasyon na marahil ay nakatago mula sa pamilya ng biktima at sa huli ay naging isang duguan na trahedya. Sa unang interogasyon, tumanggi si Pedro na magsalita. Ngunit matapos ang ilang oras ng katahimikan at puno ng emosyonal na panggigipit, sa wakas ay umiyak siya at binanggit ang unang pangungusap. Gusto ko lang na humingi siya ng tawad. Hindi ko siya gustong patayin. Ayon sa kanyang pag-amin, nang gabing nangyari ang insidente, pumunta siya sa bahay ni Aling Susan upang humingi ng kanyang pera at makarinig ng direktang paliwanag. Ngunit, tumanggi si Aling Susan na makipagkita at sinubukan niyang isara ang likurang pinto. Nagkaroon ng tulakan at pagkatapos ay malakas na pagtatalo. Dahil sa matinding emosyon, itinulak ni Pedro ang biktima hanggang sa bumagsak at bumangga sa mesa ng kusina. Nang sumigaw ang biktima at sinubukang lumaban, inamin ni Pedro na nawala siya sa sarili at kinuha ang lubid na tela mula sa sabitan ng kaldero. Nang bumagsak siya, nagpanik ako. Hindi ko alam ang iniisip ko. Gusto ko lang siyang tumahimik, anya na may garalgal na boses. Gayunpaman, hindi agad naniwala ang mga investigador. Tinanong nila tungkol sa presensya ng babaeng nagngangalang Rina na umamin na kasama niya ng gabing iyon.
Nagbago ang mukha ni Pedro at naging balisa. Bumuntong hininga siya ng mahaba at pagkatapos ay sinabi, walang alam si Rina. Tinulungan lang niya ako dahil naawa siya. Pero sa totoo lang, kilala rin niya si Aling Susan. Magkasama silang nagtrabaho sa dating tindahan. Nagbukas ang pahayag na iyon ng isang mas komplikadong kabanata. Lumabas na hindi estranghero si Rina sa biktima. Mula sa pagsubaybay sa lumang data, nagtrabaho si Rina at Aling Susan sa isang bakery bago magpakasal si Aling Susan. Naging malapit sila, ngunit lumala ang relasyon matapos umalis si Rina dahil inakusahan siya ng pagnanakaw ng pera sa tindahan. Mula noon, hindi na sila nagkakausap. Sa bagong katotohanan ito, naghinala ang pulisya na marahil mas marami pang alam si Rina tungkol sa totoong motibo. Hindi lamang tungkol sa pag-ibig o paghihiganti, kundi marahil ay may kaugnayan din sa mga sikreto ng nakaraan sa pagitan ng tatlong taong ito. Sa karagdagang pagsusuri, sa wakas ay inamin ni Rina ang isang bagay na matagal na niyang tinatago. Mahina niyang sinabi, hindi ko kinamumuhian si Aling Susan, pero alam kong siya ang dahilan kung bakit ako natanggal. Gusto ko lang siyang matakot, pero hindi ko alam na aabot sa ganyan si Pedro. Bumabagsak ang luha ni Rina. Inamin niya na tumulong siya kay Pedro nang hindi sinasadya, ngunit hindi siya nakibahagi sa karahasan. Nais ni Pedro na makipagkita sa kanya at maningil. Samantalang gusto lang ni Rina na patunayan na hindi kasing linis ang biktima gaya ng iniisip ng mga tao. Ngunit nagulo ang plano nang sumabog ang emosyon ni Pedro sa kusina ng bahay ni Aling Susan. Ngayon, nahaharap ang pulisya sa mapait na katotohanan. Ang kasong ito ay hindi na lamang isang impulsive na pagpatay, kundi isang kombinasyon ng paghihiganti, inggit, at isang mapanganib na psychological game. Dalawang buhay ang nasira, isang nawalan ng buhay, at isa pa ang nawasak dahil sa pagsisisi. Sa press conference kinabukasan, ipinahayag ng hepe ng Manila Police District ang paunang resulta ng investigasyon sa publiko. Ipinapakita ng kasong ito na ang krimen ay maaaring magmula sa mga panloob na sugat na pinabayaan ng walang solusyon. Naaresto na ang salarin at magpapatuloy ang proseso ng hustisya ayon sa batas. Ngunit kahit na nahuli na ang salarin, hindi pa rin nawawala ang pangamba sa komunidad. Marami ang nagtatanong, paano naging trahedya ang relasyon sa trabaho at pagkakaibigan? Samantala, muling tahimik ang bahay ng biktima sa isang kalye sa Tondo. Inalis na ang police line, ngunit ang bakas ng mansa sa sahig ng kusina ay malabo pa ring makita. Sa maliit na mesa malapit sa bintana, nakalagay ang litrato ni Aling Susan na nakangiti kasama ang kanyang mga anak, napapaligiran ng mga bulaklak na sampag-ita at mga kandila na nagsisimula ng mamatay. Sa labas ng bahay, isang kapitbahay ang nakatulala habang bumubulong, dati ang bahay na iyan ay laging puno ng tawanan, ngayon ay tahimik na tahimik. At sa istasyon ng pulisya, si Pedro ay nakaupo sa likod ng rehas, nakayuko sa katahimikan. Ang kanyang lumang notebook ay ngayon ang pangunahing ebidensya. Isang tahimik na saksi ng isang maling pag-ibig, matinding paghihiganti, at huling pagsisisi. Ngunit sa gitna ng lahat ng kalungkutan na iyon, mayroong isang bagay na hindi pa natatapos. Ang huling mensahe na nakasulat sa cellphone ni Aling Susan. Ang mensahe na ipinadala mula sa numero na walang pagkakakilanlan. Naniniwala ang pulisya na ang numerong iyon ay hindi kay Pedro at mayroong ibang tao sa labas na mas maraming alam kaysa sa nakikita. Marahil ang kwentong ito ay hindi pa talaga natatapos. Humupa ang ulan ng umagang iyon, ngunit nananatili ang lamig sa hangin ng Maynila. Sa investigative room, muling naging tensyonado ang sitwasyon. Sa mesa ay nakalagay ang cellphone ng biktima na ngayon ay matagumpay ng naayos ng digital forensic team. Mula sa cellphone na ito muling lumabas ang isang maikling mensahe na nagpatigil sa mga investigador. Ipinadala ang mensahe mula sa numero na walang pagkakakilanlan. Ngunit, sa pagkakataong ito, natuklasan ng digital tracking system ang isang nakakagulat na bagay. Ang numerong iyon ay hindi ganap na anonymous. Sa server logs ng operator, ang numerong iyon ay naging aktibo gamit ang NSS card na nakarehistro sa pangalan ng isang babae na nagngangalang Nisa de la Cruz na lumabas na may kaugnayan sa pamilya ng asawa ng biktima. Agad na nagpabago ang pangalang iyon sa direksyon ng investigasyon. Si Nisa ay pinsan ang asawa ni Aling Susan, 27 taong gulang, nagtatrabaho bilang empleyado sa isang electronics store. Kilala siya bilang tahimik at bihira makipag-ugnayan sa ibang tao,
ngunit madalas siyang bumisita sa bahay ng biktima ng ilang beses sa nakaraang ilang buwan. Nang dumating ang pulisya upang kunan siya ng pahayag, mukhang balisa si Nisa. Inamin niya na wala siyang alam tungkol sa mensaheng iyon. Ngunit nang ipakita sa kanya ang ebidensya na ang numerong iyon ay dating aktibo sa kanyang cellphone, namutla ang kanyang mukha. Iyan ang lumang numero ko, sir. Pero hindi ko na ginagamit iyan mula noong nakaraang buwan, anya na nauutal ang boses. Ngunit hindi huminto ang mga investigador doon. Mula sa digital recovery, natuklasan ang dalawang lumang pag-uusap sa pagitan ni Nisa at ng biktima ilang linggo lamang bago ang pagkamatay. Ang mga mensahe ay maikli ngunit puno ng tensyon. Sinulat ni Aling Susan, ayaw kong makialam sa'yo at sa kuya mo. Parang awa mo na, huwag mong guluhin ang bahay-bahayan ng iba. At sinagot ni Nisa, akala mo hindi ko alam ang lahat. Alam ko ang tinatago mo. Nagulat ang mga investigador sa nilalaman ng pag-uusap na yon. Lalo na mula sa pahayag ng asawa ng biktima, inamin niya na hindi niya alam na ang kanyang pinsan ay dating may matinding komunikasyon sa kanyang asawa. Lalo pang lumalim ang investigasyon. Nagsimulang maghinala ang pulisya na may nakatagong hidwaan sa loob mismo ng pamilya na maaaring may papel sa trahedyang ito. Ngunit bago pa masuri ng mas malalim si Nisa, may nangyari na hindi inaasahan. Nawala si Nisa. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Nisa sa kanyang inuupahang bahay sa paligid ng Malabon. Hindi aktibo ang kanyang telepono at ang motor na karaniwan niyang ginagamit ay natagpuan na nakaparada sa tabi ng kalsada na may susi pa rin. Sa upuan ng motor, natagpuan ng pulisya ang isang brown na sobre na naglalaman ng mga lumang litrato. Sina Aling Susan, Pedro, at isang tao na mukhang kanyang asawa sa isang work event 2 taon na ang nakakaraan. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay isang litrato na iba. Litrato ni na Aling Susan at Pedro na magkasamang nakaupo sa isang cave na may balisa na ekspresyon. Sa likod ng litrato ay nakasulat ang sulat kamay, akala mo mawawala ang sikreto magpakailanman. Ang pagtuklas na yon ay lalong nagpakumbinsi sa pulisya na ang pagkamatay ni Aling Susan ay hindi lamang resulta ng isang sandaling emosyon, kundi resulta ng serye ng mga lumang hidwaan na nasangkot ang higit sa isang tao. Samantala, si Pedro, na nakakulong na sa isolation room, ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng matinding mental stress. Patuloy siyang nakikipag-usap sa sarili, minsan ay tumatawa ng mahina at pagkatapos ay umiiyak ng biglaan. Sa karagdagang pagsusuri, binanggit niya ng paulit-ulit ang pangalan ni Nisa. Alam niya ang lahat. Siya ang nagsabi sa akin na makipagkita kay Aling Susan ng gabing iyon. Sabi niya kailangan matapos ang lahat ng gabing iyon. Napatahimik ang mga investigador nang marinig ang pag-amin na iyon. Naghahalusinate lang ba si Pedro dahil sa stress o totoo bang mayroong nagmanipula sa kanya upang gawin ang pagpatay na iyon? Upang matiyak ito, muling sinuri ng pulisya ang CCTV footage sa paligid ng bahay ng biktima. Sa pagkakataong ito ay may pinabuting pag-ilaw. Ang resulta ay nagpatindig ng balahibo. Sa footage bandang 5:15 ng umaga, 15 minuto bago pumasok si Pedro sa bahay, makikita ang isang tao na nakasuot ng madilim na hijab na huminto sa dulo ng eskinita. Tumingin sa bahay ng biktima at pagkatapos ay mabilis na naglakad sa kabilang direksyon. Ang postura at paraan ng paglalakad ng taong iyon ay kamukha ni Nisa. Kinabukasan ng umaga, nagsagawa ang pinagsamang team ng pagsisiyasat sa kahabaan ng Ilog Pasig patungo sa Hilagang Silangan ng Maynila. Iniulat ng mga residente na may isang dalagang babae na nakita na naglalakad ng mag-isa sa tabi ng ilog ng gabing iyon na nakasuot ng madilim na jacket at may dalang maliit na bag. Nang nilapitan ng mga residente, mukha siyang maputla at tumanggi na magsalita at pagkatapos ay nawala sa direksyon ng plantasyon ng palma ng langis. Lalong naging tensyonado ang investigasyon. Naghinala ang pulisya na sinubukan ni Nisa na tumakas hindi dahil sa takot ng walang dahilan, kundi dahil mayroon siyang itinatago na hindi pa niya naibubunyad. Ilang oras pagkatapos, natagpuan ng team ang isang maliit na bag na nakahandusay sa mga damuhan malapit sa tulay ng ilog. Sa loob nito ay may cellphone, isang maliit na notebook, at isang piraso ng sulat kamay na malinaw na kilala ng mga investigador, ang sulat kamay mismo ni Nisa. Ang nilalaman ng sulat ay nagpatindig ng balahibo sa buong investigative room ng basahin. Hindi ko na kaya. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Ako ang nagpakilala sa kanila.
Ako ang nagsabi kay Pedro na niloloko siya ni Aling Susan. Akala ko magiging aral lang sa kanya, hindi naman aabot sa pagpatay. Ngayon, wasak na ang lahat, hindi na ako makabalik. Nang hapong iyon, misteryoso pa rin ang kinaroroonan ni Nisa. Inanunsyo ng pulisya ang kanyang status bilang pangunahing saksi sa kaso ng pagpatay kay Aling Susan. Hindi suspect hanggang matapos ang investigasyon. Ngunit, mabilis na kumalat ang tsismis sa komunidad. May nagsasabing tumakas si Nisa sa ibang bayan. Mayroon ding naniniwala na nagpakamatay na siya sa parehong ilog kung saan itinapon ni Pedro ang mga ebidensya. Samantala, sa loob ng kulungan, nagsimulang sumigaw si Pedro gabi-gabi na binabanggit ang parehong pangalan. Nisa, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwanan muli. Ang tensyonadong kapaligiran na iyon ay nagpapahiwatig ng isang bagay. Kahit na nahuli na ang pangunahing salarin, ang anino ng trahedya na ito ay hindi pa talaga natatapos. Dahil ngayon, may lumabas na bagong katanungan na nagpagulantang sa lahat ng partido. Si Nisa ba ay isang takot na saksi lamang o ang tunay na utak na nagplano ng nakamamatay na pagpupulong mula pa sa simula? At kung totoo iyon, marahil ang pagkamatay ni Aling Susan ay simula pa lamang ng isang mas madilim na kwento. Isang kwento na hindi pa ganap na nabubunyag. Nang umagang iyon, muling naging tensyonado ang kapaligiran sa Manila Police District. Ipinag-utos ng pinuno ng investigasyon ang malawakang paghahanap kay Nisa de la Cruz. Lahat ng field units, kasama ang ASER team at A-negatibo SIAM unit, ay ipinadala upang suriin ang gilid ng Ilog Pasig hanggang sa plantasyon ng palma ng langis sa Barangay San Vicente. 3 araw na mula nang ideklara si Nisa na nawawala. Sa social media, kumalat ang kanyang litrato. Ang kanyang tahimik na mukha ngunit nagtatago ng kalungkutan ay ngayon ang simbolo ng isang bagong misteryo na hindi pa nalulutas. Ang ilang mga residente ay inakusahan siya bilang utak. Ang iba naman ay itinuring siyang biktima na naipit sa pagitan ng 2 taong parehong nasaktan. Samantala, sa loob ng selda, nagsimulang magpakita ng matinding psychotic symptoms si Pedro Gomez. Madalas siyang nakikipag-usap sa sarili, nakatulala sa dingding, at paminsan-minsan ay sumisigaw na parang sinisigawan ang isang hindi nakikita. Isang police psychologist ang hiniling na samahan ang karagdagang pagsusuri. Ngunit, mula sa talaan ng pag-ugali ni Pedro, lumabas na ang kanyang isip ay nagsisimula ng lumabo sa pagitan ng katotohanan at pagkakasala. Sa isa sa mga sesyon ng interogasyon, biglang tumawa ng mahina si Pedro at sinabi, "Akala mo ako lang mag-isa." Nandyan siya ng gabing iyon. Nakita niya ang lahat. Nang tanungin kung sino ang tinutukoy, matalim na tumingin si Pedro at pagkatapos ay bumulong, "Si Nisa, siya ang nagsabi sa akin na magre-report si Aling Susan sa pulisya, siya ang nagpadala ng mensahe na yon." Agad na napatahimik ang mga investigador. Ang pangungusap na iyon ay tugma sa bagong katotohanan mula sa misteryosong mensahe sa cellphone ng biktima. "Nandyan na ako sa likod. Huwag mong ikandado ang pinto." Sa loob ng mahabang panahon, inakala ng pulisya na si Pedro ang nagpadala ng mensahe. Ngunit ngayon, may posibilidad na si Nisa ang nagpadala ng mensahe. Hindi para takutin ang biktima, kundi para tiyakin na bukas ang pinto pagdating ni Pedro. Nang hapong iyon, sa gitna ng paghahanap, natuklasan ng team ang isang hindi pangkaraniwang bagay. Sa tabi ng ilog, humigit kumulang 2 kilometro mula sa lugar kung saan natagpuan ang bag ni Nisa, huminto ang aso ng pulis sa ilalim ng isang maliit na konkretong tulay. Mula sa ilalim ng tumpok ng mga sanga at tuyong dahon, nakita ng mga opisyal ang isang bagay na itim. Matapos suriin, lumabas na yon ay isang jacket ng babae na may label ng tindahan na katulad ng ginamit ni Nisa sa kanyang identification photo. Ngunit hindi lamang iyon, sa bulsa ng jacket ay natagpuan ang isang maliit na pulang ESD flash drive na nababalutan ng plastic bag upang hindi masira ng tubig. Agad na dinala ang bagay sa Digital Forensic Laboratory. Ilang oras pagkatapos, ang resulta ng pagsusuri ay nagdulot ng katahimikan sa investigative room. Sa loob ng flash drive ay mayroong video recording na tumatagal ng 8 minuto na ne-record gamit ang cellphone camera. Nagsisimula ang video sa malabong larawan ng kusina ni Aling Susan. Maririnig ang boses ni Nisa na nagsasalita sa likod ng kamera ng mahina. "Sigurado ka bang makikipagkita ka sa kanya ngayong gabi? Kung mahuli tayo, patay tayong dalawa." Pagkatapos ay maririnig ang boses ni Pedro na sumasagot ng mahina. "Gusto ko lang siyang maging tapat.
Kung hihingi siya ng tawad, tapos na ang lahat. Pagkatapos ay gumalaw ang kamera na nagpapakita ng wall clock na nagpapahiwatig ng 5 oras 20 minuto ng umaga, ilang minuto bago ang pinaniniwalaang oras ng insidente. Pagkatapos ay maririnig ang mga yapak na pumapasok mula sa likurang pinto na sinundan ng maikling pag-uusap sa pagitan ni Aling Susan at Pedro na lalong tumaas ang boses. Narinig ang nanginginig na boses ni Nisa mula sa likod ng kamera. Pedro, huwag kang maingay. Parang awa mo na, huwag Pedro. Pagkatapos ay malakas na kalabog na sinundan ng mahabang katahimikan. Huminto ang video doon na parang sinadya na pinutol. Ang ebidensya na iyon ang naging pinakamahalagang pagtuklas sa kasong ito. Tunay na ebidensya na si Nisa ay nasa pinangyarihan ng krimen nang mangyari ang pagpatay. Hindi lamang siya isang tagamasid, kundi na-record din niya ang bahagi ng insidente gamit ang kanyang sariling kamay. Samantala, patuloy na pinalawak ang paghahanap kay Nisa hanggang sa hangganan ng Laguna. Sinuri ng pinagsamang team ang kagubatan, ilog, at mga liblib na komunidad. Hanggang isang hapon, nagulat ang mga residente na nakita nila ang isang babae na nakasuot ng lukot na damit na naglalakad ng walang sapin sa paa sa tabi ng kalsada ng nayon. Nang dumating ang mga opisyal, ang babae ay nakaupo lamang sa ilalim ng puno. Nanginginig ang kanyang katawan at marumi ang kanyang mukha. Nang tanungin ang kanyang pangalan, bumulong lamang siya, "Ako, si Nisa." Agad siyang dinala sa ospital para sa intensive care. Matapos maging ganap na malinaw ang kanyang isip makalipas ang 2 araw, agad na kinuha ng mga investigador ang kanyang pahayag. Sa namamaganyang mga mata at garalgal na boses, nagsimulang magkwento si Nisa at ang kanyang pag-amin ay nagpabago sa lahat. Ayaw kong mamatay siya. Gusto ko lang na maging tapat siya. Alam kong may relasyon si Aling Susan at Pedro noong malayo ang asawa ng kuya ko. Pero tinatago ni Aling Susan ang lahat. Nagalit ako. Akala ko kung darating si Pedro, magkakausap sila at matatapos ang lahat. Pero nang mag-away sila, natakot ako. Nagtago ako sa likod hanggang sa nangyari ang lahat. Umiyak ng malakas si Nisa. Inamin niya na nagsisisi siya at mula ng gabing iyon ay hindi na siya nakakatulog. Nirecord niya ang insidente dahil gusto niyang magkaroon ng ebidensya na dumating na si Pedro, ngunit hindi niya inakala na matatapos ng trahedya ang pagpupulong na iyon. Nang magpanik si Pedro at umalis, nakita ko lang siya sa sahig. Gusto ko siyang tulungan pero tumakas ako. Natakot ako. Akala ko kung mawawala ako, magiging tahimik ang lahat, anya habang umiiyak. Matapos ang pag-amin na iyon, opisyal na itinalaga ng pulisya si Nisa bilang pangunahing saksi. Hindi suspect. Ngunit iginiit pa rin ng mga investigador na ang kanyang mga kilos ng pagtatago ng ebidensya at hindi pagre-report ay nagpalala sa sitwasyon at nagpabagal sa paglutas ng kaso. Humingi si Pedro na nakakulong na makipagkita kay Nisa sa detention room. Dahil sa psychological consideration, pinayagan ang kanyang kahilingan. Ang kanilang pagpupulong ay naging tahimik ngunit nakakagulat. Nakayuko ng malalim si Pedro sa katahimikan. Samantalang si Nisa ay nakatayo lamang sa likod ng salamin na pader, umiiyak ng walang tunog. Matapos ang mahabang katahimikan, mahina na sinabi ni Pedro, "Kung hindi mo sinabi na nagsisinungaling siya, hindi ako pupunta ng gabing iyon." At sinagot lamang ni Nisa, "Kung hindi ako nasaktan, hindi mangyayari ang lahat ng ito." Wala nang ibang salita pagkatapos noon. Pareho silang nalunod sa kanilang kani-kanyang pagsisisi. 2 tao na parehong naging bahagi ng trahedya na sila mismo ang lumikha. Ilang linggo pagkatapos, idineklara na kumpleto ang mga papeles ng kaso. Si Pedro ay kinasuhan sa ilalim ng Article 300 at 40 ng Revised Penal Code tungkol sa planadong pagpatay at Article 351, talata 3, tungkol sa pambubugbog na nagdulot ng kamatayan na may banta ng habambuhay na pagkakakulong. Samantalang si Nisa ay sinentensyahan ng mandatory reporting dahil sa pagharang sa investigasyon. Sa bahay ng biktima, muling naging tahimik ang kapaligiran. Ang mga anak ni Aling Susan ay nagsimula ng mag-aral muli. Ngunit, ang alaala ng insidente ay nananatili. Ang mga residente sa paligid ngayon ay mas maingat na magsalita. Tila naiintindihan nila na ang trahedya ay maaaring magmula sa maliliit na sugat na pinabayaan na lumaki sa katahimikan. Sinabi ng hepe ng Manila Police District sa pagtatapos ng kaso, "Maaari tayong magpatupad ng batas, ngunit hindi natin maibabalik ang oras."
Sa likod ng bawat krimen, laging may hindi natapos na kwento at huling pagsisisi. At sa gitna ng lahat ng katotohanan, recording, at pag-amin na nabunyag, mayroong isang maliit na bagay na nananatiling hindi kailanman na ipaliwanag ng sinuman. Sino ang nagputol ng huling bahagi ng video sa flash drive na yon? At bakit? Marahil isang tao lamang ang nakakaalam. At ang sikreto na iyon ay nakalibing kasama ang madilim na gabi sa kusina ng bahay ni Aling Susan. Ang huling umaga ng buwang iyon, ang kapaligiran sa Manila Regional Trial Court ay puno ng mga reporter, residente, at pamilya ng biktima. Ang proseso ng paglilitis sa kaso ng pagpatay kay Aling Susan ay nasa huling yugto na. Sa korte, nakayuko si Pedro Gomez, ang akusado, na nakasuot ng orange na vest ng bilanggo. Samantala, sa likurang upuan, naroroon si Nisa de la Cruz bilang pangunahing saksi. Maputla ang kanyang mukha, namamaga ang kanyang mga mata. Sinimulan ng hukom ang pagbasa ng hatol ng may matigas ngunit mahinang boses. Matapos isaalang-alang ang lahat ng ebidensya, recording, video, at pag-amin ng akusado, ang korte ay nagpasya na si Pedro Gomez ay napatunayang nagkasala sa paggawa ng planadong pagpatay tulad ng itinatadhana sa Article 340 ng Revised Penal Code at sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong. Narinig ang mga hikbi mula sa isang sulok ng korte. Nakatulala lamang si Pedro sa harap na walang ekspresyon. Sa kanyang mga mata ay wala ng galit, tanging kawalan ng laman. Hindi siya nagtanggol sa sarili, hindi rin nagsisi sa mga salita. Tila nauubos na ang lahat ng pagsisisi sa loob ng kanyang sariling isip. Samantala, nagbigay din ang hukom ng desisyon kay Nisa. Si Nisa de la Cruz, isang saksi, ay napatunayang nakibahagi sa pagtatago ng ebidensya at hindi agad nag-ulat ng krimen ayon sa Article 221, Talata 1 ng Revised Penal Code at sinentensyahan ng 8 buwang pagkakakulong na may isa taong probasyon. Nakayuko lamang si Nisa at tahimik na umiyak. Hindi siya tumanggi, hindi rin nagbigay ng dahilan. Matapos ang paglilitis, lumabas siya na naglalakad ng mabagal. Samantala, sa labas ng gusali, nag-agawan ang mga reporter upang kuhanan ng litrato ang kanyang mukha. Ngunit, hindi katulad ng dati, hindi na tumakas si Nisa. Mahina lamang niyang sinabi, sana tahimik ang kaluluwa ni Ate Susan. Sapat na ang lahat ng ito. Ilang araw matapos ang hatol, naging tahimik ang kapaligiran sa bahay ng biktima. Matagal nang inalis ang police line at sinisikap ng pamilya ng biktima na ipagpatuloy ang kanilang buhay ng may bigat. Sa kusina kung saan nangyari ang insidente, ang mesa na dating saksi ng trahedya ay pinalitan na ng bago. Ang panganay na anak ni Aling Susan, na ngayon ay teenager na, ay nagdikit ng isang piraso ng papel sa dingding na nakasulat, para kay nanay, ayos lang po kami. Ang kanyang asawa, na matagal nang sarado sa kanyang sarili, ay sa wakas nagsimulang magsalita sa mga reporter. Sa luhang mga mata, sinabi niya, nagalit ako pero nalungkot din lahat sila ay mga taong malapit sa amin. Marahil ito na ang tadhana ng Diyos at ang trabaho ko ngayon ay bantayan ang mga bata upang lumaki ng walang paghihiganti. Ang simpleng pangungusap na iyon ang naging pinakanakakaantig na pagtatapos sa kaso na nagpagulo sa Maynila. Ngunit kahit matapos ang lahat sa korte, ilang bagay ang nananatiling misteryo. Ang video recording sa flash drive na dating naging pangunahing ebidensya ay biglang huminto isang segundo bago tuluyang bumagsak ang kamera sa sahig. Walang nakakaalam kung sino ang nagputol ng huling bahagi ng recording. Kinumpirma ng digital forensics na sadyang ginawa ang pagputol gamit ang isang simpleng video editing application. Kung sino man ang nagputol nito, si Nisa man, Pedro, o kahit isang tao na dumating matapos ang insidente ay hindi kailanman nabunyag. Sa huli, isinara ng pulisya ang kaso na may tala na ang pangunahing motibo ay personal na emosyon. Dulot ng komplikadong relasyon sa pagitan ng salarin, biktima, at saksi. Ilang buwan pagkatapos, muling umulan sa Maynila. Sa pampublikong sementeryo sa liblib na bahagi ng syudad, isang dalagang babae ang nakita na nag-iisang dumating na may dalang isang tangkay ng bulaklak na sampagita. Lumuhod siya sa harap ng lapida na nakasulat, Aling Susan de la Cruz, 1-8-7-2025. Ang babaeng iyon ay si Nisa. Katatapos lamang niya ng kanyang huling mandatory reporting period. Sa nanginginig na kamay, inilagay niya ang bulaklak sa lupa na nagsisimula ng mabasa at bumulong ng mahina. Patawad, ate. Hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Gusto ko lang ng katotohanan pero nawala ko ang lahat.
Dahan-dahang binasa ng ulan ang kanyang mukha, tinatakpan ang mga luhang umaagos ng walang tigil. Nakayuko siya ng matagal at pagkatapos ay umalis na naglalakad ng maliit, nag-iwan ng bakas ng kanyang mga paa sa putik. Simbolo ng sugat na mananatili kahit unti-unting tinatakpan ng panahon. Sa loob ng selda, malayo sa likod ng rehas na bakal, si Pedro ay nakaupo ng mag-isa na nakatingin sa dapit hapon sa pamamagitan ng maliit na bintana. May isinusulat siya sa isang piraso ng papel na dating bahagi ng report ng bilanggo. Ang kanyang huling sulat na natagpuan ng gwardiya ilang linggo pagkatapos. Minahal ko siya sa maling paraan at dahil doon nawala ko ang lahat, kasama na ang sarili ko. Maayos na nakatiklop ang papel at inimbak bilang archive ng kaso, na naging bahagi ng huling tala na babasahin sa dokumentasyon ng pagtatapos ng kaso. Ngayon, unti-unting bumabalik ang buhay sa isang kalye sa Tondo. Ang bahay na dating pinagmulan ng kaguluhan ay nagsisimula ng mapuno ng boses ng mga bata muli. Ngunit para sa mga residente sa paligid, ang kwentong ito ay hindi kailanman mawawala sa alaala. Ang trahedya na ito ay nagtuturo na minsan ang krimen ay hindi nagmumula sa pagkamuhi, kundi mula sa pag-ibig na nagbago ang anyo at naging obsesyon. Na ang maliliit na sikreto kung itago ng matagal ay maaaring maging baga na sa huli ay susunugin ang lahat. At sa likod ng lahat ng kalungkutan at pagsisisi, mayroong isang malaking aral na naiwan. Na ang katapatan at pagpipigil sa sarili ang huling depensa bago ang tao ay mahulog sa dilim ng pagnanasa at paghihiganti. Ang trahedya sa pagkamatay ni Aling Susan ay sa wakas na bunyag bilang resulta ng emosyon, paghihiganti, at mga sikreto na matagal nang itinago. Ipinagdiinan ng pulisya na ang katapatan at pagpipigil sa sarili ang susi upang hindi na maulit ang katulad na insidente. Manatiling mapagbantay at gawing mahalagang aral ang kwentong ito para sa ating lahat. Huwag kalimutang i-like, magkomento, at mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang pinakabagong balita at iba pang kapanapanabik na kwento dito lamang sa kanal na ito.